Sabi nila, ang aso ay bantay ng tahanan. Pero may isang aso na nagbantay sa isang lihim na hindi dapat malaman. Araw-araw siyang humaharang sa daan. Akala ng lahat, baliw na aso. Pero isang gabi, may muntik nang mamatay. At doon nila nalaman, hindi pala siya nangahadlang. May pinipigilan siya. Sa isang maliit na barangay sa probinsya, may isang batang babae na nagngangalang Maya. 12 taong gulang, tahimik, at laging mag-isa. Hindi siya kagaya ng ibang bata. Walang kaibigan, walang kalaro, at bihira mong makitang ngumiti. Hanggang sa isang araw, may nakita siyang aso sa gilid ng daan. Payat, sugatan, halos hindi makagalaw. Dahan-dahan siyang lumapit. "Okay ka lang?" Tahimik ang aso, pero kumawag ang buntot nito. Mula noon, sinundan siya ng aso. Araw-araw, kahit saan siya magpunta. Pinangalanan niya itong Bantay, dahil kahit kailan, hindi siya iniwan ito. Pero hindi tahimik ang mundo ni Maya. Sa loob ng bahay, may kinatatakutan siya. Ang kanyang ama, lasing, mainitin ang ulo, at madalas nananakit. Tuwing gabi, nandoon si Bantay sa labas ng bahay. Tahimik, nagmamasid. Isang gabi, muntik nang saktan si Maya, pero biglang tumahol si Bantay. Malakas, galit. Humarang siya, diretso sa pagitan nila. Hindi umatras, hindi natakot. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ng ligtas si Maya. Pero hindi lahat natuwa dahil araw-araw humaharang si Bantay sa daan, lalo na tuwing gabi. Akala ng mga tao, abala siya, baliw, delikado. Nagdesisyon ng barangay, hulihin si Bantay. Umiiyak si Maya, pero wala siyang nagawa. Kinuha si Bantay. At sa unang gabi, wala si Bantay. Tahimik ang daan. Sa gabing iyon, umuwi ang ama ni Maya na lasing. At sa gitna ng daan, may hukay. Walang aso, walang tumahol, walang humarang. At sa isang iglat, nahulog siya. Sigaw, takbuhan, pero huli na. Kinabukasan, tahimik ang bahay, pero mas mabigat ang pakiramdam. Doon niya naintindihan, hindi humaharang si Bantay para manggulo. May pinipigilan siya, isang kapahamakan. Hindi niya inililigtas si Maya lang, pati ang ama niya. Matapos ang gabing iyon, parang tumigil ang oras sa buhay ni Maya. Wala nang sigaw, wala nang ingay, pero mas nakakatakot ang katahimikan. Hindi na siya natatakot, pero hindi rin siya masaya. Umupo siya sa labas ng bahay, sa parehong lugar kung saan laging nakahiga si Bantay. Doon niya napansin, may mga bakas pa ng paa ng aso sa lupa. Bantay, mahina niyang bulong. Walang sumagot. Lumipas ang mga araw. Hindi na lumalabas si Maya. Hanggang sa isang umaga, hindi na niya kinaya. "Nasaan po si Bantay?" Umiiyak niyang tanong. Pagdating niya, sunod-sunod na ang tahol ng mga aso. Pero sa isang sulok, may isang asong tahimik lang. "Bantay," mahina itong kumawag. "Pasensya ka na, hindi kita naprotektahan." Unti-unting pumikit si Bantay. Hindi na gumising ang aso. Sa likod ng bahay, doon siya inilibing ni Maya. Bantay, ang aso na nagligtas. Lumipas ang mga buwan, at sa tuwing tatawid siya sa madilim na daan, parang may humahawak sa kanya pabalik. "Bantay, nandyan ka pa rin, no?"
Kahit wala na sila, patuloy pa rin nila tayong binabantayan. Pero huli na ang lahat. Hindi lahat ng humaharang ay hadlang. Minsan, sila ang nagliligtas sa atin. Ilang beses ka nang nagalit sa isang bagay. Nakalaunan, ikaw pala ang inililigtas.